Bigyan po natin ng reaksyon at paliwanag. Ito pong mali-maling paliwanag at para po sa akin kasinungalingan na pagpapaliwanag ng DDS na ito patungkol po sa COA ratings ni Sara Duterte. Panoorin po muna natin at atin pong itama ang mali niyang sinasabi. Mga kababayan, gising! Gising sa katotohanan na pilit nilang tinataguan. Nitong mga nakaraang buwan, walang ginawa ang mga kritiko kundi magingay, mag-imbento ng kwento, magkalat ng fake news at chismis sa social media. Sabi nila, may anomalya raw sa Office of the Vice President. Sabi nila, hindi raw transparent ang paggasta. Pero ngayon, nasaan ang inyong mga ingay? Nasaan ang inyong mga matatalas na dila? Isang malaking sampal ang inilabas ng Commission on Audit o COA. Isang opisyal na dokumento na tuluyang nagpatahimik sa mga mapanirang script ninyo. Oh. Pero para sa mga hindi nakakaintindi o sadyang nagbubulag-bulagan dahil sa kulay ng politika, pakinggan ninyong mabuti. Ang Office of the Vice President ay opisyal na nakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA para sa calendar year 2025. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang pinakamataas na audit rating na maaaring ibigay ng gobyerno. So, ibig sabihin mga kababayan, ang lahat ng talaan ng pananalapi, ang bawat sentimo, at ang bawat transaksyon ay patas, tumpak at sumusunod sa pinakamahigpit na accounting standards. Ngayon, tanungin natin ang mga kritiko. Kung talagang may korupsyon, bakit COA na mismo ang nagpapatunay na maayos ang libro? Kung may itinatago ang ahensya, bakit ito naging desisyon ng mga independenteng auditor? 4 na sunod-sunod na taon. Hindi isang beses, hindi 2 beses, kundi 4, 4 taong sunod-sunod. May mas higit pa ba sa ganyang uri ng integridad sa pamamahala? Sige nga. Magpakita kayo ng ibang ahensya na may ganyang kalinis na track record bago kayo mag-ingay sa internet. Ang problema sa mga anti-DDS at mga bayarang kritiko, hindi ninyo matanggap ang katotohanan kapag hindi pabor sa inyong naratibo, no? Kapag ang COA ay naglabas ng paalala o administratibong obserbasyon, ginagawa ninyong piyesta sa balita at sisigaw kayo ng korupsyon. Pero kapag ang pinakamataas na rating ng integridad ang ibinigay ng COA, bigla kayong nagkakaroon ng selective amnesia. Bigla kayong nawawala sa eksena. Ang tawag dyan ay desperation. Desperate. Ang pag-atake sa Office of the Vice President ay malinaw na ingay politika lamang upang takpan ang mga totoong kakulangan sa ibang dako ng pamahalaan. No? Sinusubukan ninyong gibain ang isang institusyon na patuloy na naglilingkod at nagpapakita ng tapat na pamamahala sa pondo ng bayan. Pero ang katotohanan ay parang langis sa tubig, mga kababayan. Kahit gaano ninyo kalabuin ang issue, lulutang at lulutang ang linis ng paggasta kapag ang COA na ang nagsalita, mga kababayan. At para sa pagtatapos ng ating vlog ngayon, nais ko kayong iwanan ng isang napakahalagang talata mula sa banal na kasulatan. Ayon sa Lucas, chapter 12, verse 2, There is nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. Anong ibig sabihin yan? Walang natatago na hindi maihayag at walang lihim na hindi malalaman. Ang kahulugan ng bersikulong ito, mga kababayan, ay napakasimple, ngunit napakatindi. Maaari ninyong subukang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng propaganda. Maaari kayong magtapon ng putik araw-araw upang sirain ang reputasyon ng tapat na pinuno. Ngunit ang Diyos, mga kababayan, at ang panahon ang magpapakita ng tunay na kulay ng bawat isa. Ang 4 na taong unmodified opinion ng COA ay patunay lamang na ang katotohanan ay hindi kayang itago ng anumang ingay o paninira. Ang tapat na serbisyo ay mananatiling tapat at ang mga sinungaling ay tuluyang mapapahiya sa takdang panahon. So, mga kababayan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment ng inyong mga saloobin sa ibaba para makirig ang mga anti-DDS. Chares, joke. Hanggang sa... Ito po ang hirap sa mga DDS, mga kababayan. Ito po yung hirap sa kanila. Overconfident silang magsalita at gumawa ng content
tungkol sa mga bagay na hindi naman po talaga nila nauunawaan. Kukuda sila at confident silang kumuda at pabor na pabor sa kanila ang mga sinasabi nila at i-deliver nila ito na may kumpiyansa kaya sila pinapaniwalaan pero mali-mali po. Mali-mali ang kanilang sinasabi kasi nungalingan mga kababayan. Ito po ang simple at mabilis na paliwanag patungkol sa COA ratings ni Sara Duterte. At madali nyo po itong maiintindihan. Ang COA ratings po ay iba sa COA findings. Ulitin ko po, magkaiba po ang COA ratings sa COA findings. Kapag nakakuha ka ng highest COA ratings or unmodified opinion, hindi ibig sabihin ito ay wala ng questionable or discrepancy na nakikita or makikita sa mga sinubmit mong resibo, reports at dokumento. Bibigyan ka talaga ng COA ng highest COA ratings kapag nasunod mo yung requirement nila at standard nila sa pagpapasa ng reports, ng resibo at mga dokumentong kanilang i-audit. Kapag on time, umabot ka or maaga ka sa deadline at nasubmit mo ang lahat-lahat na kailangan nilang i-audit. So, bibigyan kanila ng highest COA ratings. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala nang naging anomalya or tama na ang paggastos ng pondo. Dahil once na binusisi na nila ang mga dokumento, resibo at reports na isinubmit mo, doon pa lang nila makikita ang discrepancy kung meron man, ang mga questionabling paggastos, at ang mga maaaring anomalya na ma-discover ng COA. So doon na po papasok ang COA findings, kaya po nagkakaroon ng notice of disallowance. So ito pong DDS na ito, naturingan pong teacher yata yun sa ibang bansa, kung hindi ako nagkakamali, ay mali-mali po yung paliwanag. Talagang kumuda lang siya para pabor sa kanila, sa kampo nila yung kinukuda niya. Kahit nga po si Mayor Leni Robredo, nung nasa OBP pa siya, nakakuha siya ng 4 consecutive highest COA ratings. Pero sa isang taon, sa 4 na taong magkakasunod na highest COA rating, nagkaroon siya ng isang notice of disallowance na sinettle din naman niya at inayos niya within or less than 2 months, no? Unlike kay Sara Duterte, nasandamakmak ang notice of disallowance at hindi niya naayos, hindi niya na-fix. Kaya nga dumating na sa puntong pinababalik sa kanya ang 73 million pesos. Iba pa yung 300 million pesos if I'm not mistaken, no? So parang umabot na ng more than 400 million pesos yung pinababalik sa kanya. Ang may finality is yung 73 million pesos and then the rest of the millions of pesos wala pang finality, no? So I doubt kung masusolusyonan niya or mapipix din niya yun. Pero yung may finality po ay 73 million pesos na notice of disallowance na pinababalik na sa kanya. So, the fact na meron pong pinasusuoli sa kanya, kahit pa tambakan ng COA si Sara Duterte ng sandamakmak na highest COA ratings, mananatiling ratings lang yun. At walang kinalaman doon ang notice of disallowance. Walang kinalaman doon ang COA findings. Maaring makakuha siya taon-taon ng highest COA ratings dahil nakakasunod siya sa pagsasubmit ng requirements, sa deadline, at sa standard na hinihingi ng COA para magpa-audit ang isang ahensya ng gobyerno. Maaring makakuha siya ng highest COA ratings taon-taon, pero once na binusisi na yung mga dokumento, resibo, at reports, at tinignan ng COA kung tali yung paggastos sa mga resibo at sa budget na inilaan sa OBP, at tama ang date, tama ang mga pirma, legit, mabe-verify, verifiable, at makikita nila yung mga proyektong pinagkagastosan at mga programa at may nakita sila doon na discrepancy o maling paggastos, or they found out na walang nagresultang proyekto sa mga ginastos na budget, then doon makakatanggap ng notice of disallowance si Sara Duterte para magpaliwanag. Ngayon, kung hindi niya maipaliwanag at hindi niya mapatunayan sa COA na siya ay tama niyang ginastos at honest niyang nagastos ang budget at meron talagang mga proyekto, pag napatunayan niya yun sa COA, doon pa lang tatanggalin ang notice of disallowance, no? So sana po malinaw yan mga kababayan. Wala pong kinalaman ang highest COA ratings, no, sa COA findings at sa notice of disallowance. Highest COA ratings, yes, kasi nakasunod sa standard ng requirement ng COA sa pagpapa-audit. Pero nung binusisi na ng COA ang mga dokumento, resibo at mga reports at tinignan kung may mga proyekto at programa at kung tama ba ang pagkakagastos ng budget base sa reports, sa dokumento at sa mga resibo,
Kapag doon sila nakakita ng mali at maanumalyang paggastos, then doon sila magbibigay ng notice of disallowance, no? Kaya nga may notice of disallowance eh. Anong pinagsasabi nito? So kung yan pala ang pamantayan ng COA, yung COA ratings, di sana winidraw na ng prosecution yung isang article of impeachment laban kay Sara Duterte na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential fund ng OBP at ng DepEd. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga may finality na yung 73 million eh. If I'm not mistaken, 70 plus million yon pinasosooli na kay Sara Duterte. So, mali ang paliwanag nito at kasinungalingan po yung ikinakalat niya sa social media. Unfortunately, nung tinignan ko yan, 600,000 plus yung nag-react. So, milyon-milyon po ang nakapanood. And sa tingin ko, milyon-milyon po ang naniwala sa kanya. Kaya po sinasagot natin. Kasi come to think of it mga kababayan, common sense. Kung yang sinasabi nito ni ate na dahil mataas ang COA rating si Sara Duterte, wala ng anomalya, di sana ginamit niya ng depensa, ng defense lawyers ni Sara Duterte, sabihin sa prosecution at saka sa impeachment court, sandali, nakakuha ng 4 consecutive highest COA rating si Sara Duterte. Tanggalin niyo na yung impeachment article about confidential fund. Hindi po ba mga kababayan? Pero hindi nila ginagawa yon dahil alam mismo ng mga lawyers ni Sara Duterte, hindi depensa yon, hindi tama yon. No? Again, ang COA ratings ay iba sa COA findings. Maaaring makakuha ka ng mataas na COA ratings dahil nakasunod ka sa gusto ng COA patungkol sa pagsasubmit ng mga dokumento, resibo at saka reports. Pero nung binusisi na ng COA ang mga resibo, dokumento at reports mo at tinignan nila yung mga resulta at tinignan nila yung mga programa at proyektong pinagkagastosan mo at may nakita silang anomalya or maling paggamit ng budget, discrepancy at mga questionable findings, then dun susulpot ang COA findings, magkakaroon ka ng notice of disallowance. At kung ano-ano pang notice galing sa COA. No? So, mali, or kasinungalingan po ang paliwanag nito ni ate dahil mali po ang pagkakaunawa niya sa COA ratings. Ibang-iba po yan sa COA findings, no? Yan po ang problema sa mga DDS. Overconfident kumuda sa mga bagay-bagay na hindi naman nila naiintindihan. Ang dami patuloy nilang nahahawa at napapaniwala. Kaya lumalaganap ang disinformation, fake news, at mga maling impormasyon na naa-absorb ng mga taong madaling mapaniwala at mauto. Kaya po na andito tayo at nagpapaliwanag para po makapag-pushback at ma-counter malabanan ang mga ganitong uri ng content na nagpapalaganap ng maling impormasyon. So yun lang po ang layunin ko sa video ito. Sana po naunawaan nyo at ma-share nyo ang impormasyon na na-receive nyo mula dito sa ating video nang maipaliwanag nyo rin sa iba na naniwala sa ganitong uri ng mali at kasinungalingang paliwanag ng mga DDS mga kababayan. Salamat po sa panonood.